Hi everyone! Welcome back po tayo sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog. Bumamati ng mapagpalang araw mga kabisnes, mga kapapi, mga kalingap. Panibagong reaction video, panibagong araw. Gagawa lang tayo ng ating reaction video dito nga sa bahay ni Kuya Bong na pinasok daw ng magnanakaw. So, mga kabisnes, mga kapapi, mga kalingap, magbibigay tayo ng ating sariling opinion o sariling obserbasyon, reaction natin, no? Sa nakikita natin o naobserbahan natin, no? Sa bidyong ito. So, well, mga kabisnes, mga kapapi, ako'y nagbabakas sakali. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking munting bahay, baka po pwedeng pakipindot ng subscribe button dyan at ng notification bell para updated tayo sa lahat ng aking mga nire-reaction ng videos, kabisnes at sa Kabisnes Official, Papa Dins TV at Kabisnes Family at sa Kalinga po. At huwag din po natin kalimutan suportahan ang Kabisnes Official, Papa Dins TV, Kabisnes Family at ang ating mahal na Kalingap, ang ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, at Edna Vlog at Jack Tapia Matubang po. So, on the go na tayo mga kabisnes, no? Mga kapapi, mga kalingap. So, tayo nakita natin na bigla tayong na wendang doon sa thumbnail ni kabisnes na kumbaga hindi na konsensya yung pumasok o nagbaklas nung dabnor ng bahay ni Kuya Bong. So, bakit nga ba na parang nabantayan ng magnanakaw na ito yung wala doon si Kuya Damulag, no? Although alam naman ang sabi ni Kuya Damulag ay yun laang daw na panahon na yun ang wala siya. At lagi naman daw talaga siya nandun sa bahay. Nagkataon na wala siguro siya doon at namanmanan nito ng mga kumuha nito. Siguro, itong kumuha na ito, yung pumasok sa bahay ni Kuya Bong, parang soheto siya doon. Parang kilalang kilala niya at alam niya kung ano yung gagawin niya doon. Siguro, lagi nilang minamanmanan itong bahay ni Bong. So, syempre sa ating sari-saring espekulasyon natin, sari-saring mga napupunta sa isip ng mga viewers ni kabisnes, no? Kasi magbabase rin tayo dito sa mga comment section na nababasa natin, no? Na mayroon nagsasabi dito sa comment section na kumbaga walang iba ang gumawa nito kundi yung si Kuya Bong daw, no? Although dapat hindi tayo mag-draft ng name, no, mga kabisnes, mga kapapi, mga kalingap. Kasi nga, hindi pa nga natin alam kung sino talaga yung kumuha. At bakit ginawang ganun. Kumbaga, niloob talaga, no? Kasi yung doorknob ay sinira talaga, no? At para makapasok lamang. So, nakita naman natin na dati, no, itong bahay ni Kuya Bong, sinira din ni Kuya Bong ito yung lock niya noon para makapasok siya at kinuha niya yung pinto ng kanyang bahay at pinenta nga niya. So dito siguro sa sa nangyari dito sa mga gamit ni Kuya Damulag, maaari namang hindi si Kuya Bong yon, kasi syempre alam na ni Kuya Bong na hindi na siya pwedeng, kumbaga pinaubayan niya doon titira si Kuya Damulag kasi nga hindi naman niya tinitirahan, no? At hindi naman siguro niya yung gagawin kay Kuya Damulag, ang loobin niya yung bahay niya mismo at kukunin niya yung mga gamit ni Kuya Damulag, no? Parang napaka-imposible namang gawin ni Kuya Bong yun. Although naman mayroon tayong history na ginawa niya yun, na lahat ng gamit niya ay binenta niya, no? Pero ayon naman talaga dito kay Kuya Bong ay para sa kanya, yung sarili niya mismo, yung kanya talaga, yung ang pinapakialaman niya na ibebenta niya. Pero kung alam niya hindi sa kanya, ay hindi niya pakikialaman yun. So parang imposible na ginawa ni Kuya Bong yun, no?
siguro mayroon din talaga nagmamanman dito kasi nga nakita nilang nagdala si Kuya Damulag ng mga gamit niya at yung padlock parang nilagay, parang madali lang siyang anuhin. Kumbaga kahit ano yun, kumbaga yung barena ba o kaya yung tawag natin bara, no, na pwersahin talaga yun, ay matatanggal talaga yun. Kumbaga mabubutas talaga yung pintuan at yung lock na, yung doorknob na yun, talaga mabubuksan yun. So para sa akin naman na parang imposible namang gawin ni Kuya Bong yun, na alam naman natin bahay niya yan, ano. At alam naman talaga niya na si Kuya Damulag ang nakatira dyan at pinayagan niya tumira si Kuya Damulag dyan sa bahay na iyan. So parang mahirap din nating isipin na si Kuya Bong ang gumawa nito. Kumbaga parang may nagsasabi inside job daw, no. Kumbaga si Kuya Bong ang talagang parang karamihan sa mga nagko-komento, talagang si Kuya Bong ang kanilang hinala. Kumbaga nang hihinala sila, nang hinala yung mga viewers ni Ka-Business na nagmahal kay Kuya Bong, ay si Kuya Bong mismo ang gumawa nito. So syempre ang mapunta sa isipan ng mga viewers, ginawa niya na kasi dati yun, why not hindi niya gagawin ngayon. At alam niya na kailangan din niya ng pera, at alam natin si Kuya Bong ayon dito sa sa kanila, bumabalik na naman daw siya doon sa mga gawi niyang hindi maganda, no. Kumbaga ay parang nabanggit ni Kuya Bong ito na mas gusto niya manatili sa labas, nakaka-hit siya. Kumbaga parang masarap, nakakalanghap siya ng masarap. So ibig sabihin bumalik siya doon sa kanyang dati, no. So kaya yung mga ating viewers, yung mga mahal na viewers ni Ka-Business na yung diehard kay Ka-Business, ay hindi nila maiwasang hindi magsalita, hindi maiwasan na hindi rin magko-comment na talagang parang inside job nga ito, parang si Kuya Bong din lang gumawa nito, no. Although naman sinasabi nila na maliit daw yung paa, no. Pwede naman yung lumiit ang paa kung hindi mo talaga, hindi talaga yung iaapak mo ng todo, yung parang mild lang, makikitang maliit siya. Pero para sa akin, no, hindi ko ewan ko lang, no, pero parang para sa akin parang malabong gawin ni Kuya Bong yun kasi tiwalang-tiwala siya dito kay Kuya Damulag at kumbaga siguro mahiya din siya gagawin niya yun kasi kasamahan niya si Kuya Damulag at siya mismo pumayag siya tumira diyan si Kuya Damulag sa bahay niya. So para sa akin hindi ko maisip o hindi ko maano na talagang ginawa niya yun, ano. Pero ewan natin kasi marami talagang nagko-comment na talagang parang against na talaga kay Kuya Bong na may posibilidad na si Kuya Bong ang gumawa nun, no. Kasi ang sinasabi nila pati nga daw yung bubong sa taas ay parang umano na gusto ng umano at para bang unti-unti nang tatanggalin, no, yung noon na umalis siya noon, at saka yung lahat ng gamit niya tuwing binibilan siya ng gamit ay binibenta talaga niya, hindi talaga siya nag-iiwan. At saka nakakapagtataka ang ayon dito sa ating mga viewers ni Ka-Business, nakapagtataka umano, bakit hindi kinuha yung electric pan, no? Sa lahat ng gamit, yun lang ang hindi niya kinuha, at saka yung mga charger na tinago siguro hindi nila nakita yung mga charger doon kaya hindi nila nasama, no. So ang nakita lang nila doon syempre yung kalan pwede talaga yung ibenta, magkano yung kalan, ano, yung water jug, magkano yung water jug na yun. Kumbaga parang presyong ipamimigay na lang, marami talagang bibili kasi mura na siya, no. Syempre hindi naman nila ibebenta ng mahal yon, no. At pwede nilang pakinabangan talaga kaldero, kawali, yung kalan at saka yung water jug, no. At ayon kay Kuya Damulag ay mabuti nga daw ay hindi pa niya dinala lahat-lahat ng kanyang gamit, kung hindi sapsay ang gamit ni Kuya Damulag. So mga Ka-Business, mga kapapi, hindi naman sinasabi natin na porket ni Ka-Business si Kuya Bong ay kakampihan na natin, hindi. Kumbaga yung sa akin lang naman, opinion ko, parang imposible namang gawin ni Kuya Bong yun, na alam naman niya kay Kuya Damulag yun, Kasi ayon naman dito kay Kuya Bong na kung
Kung sa iba hindi niya gagalawin, pero yung sa kanya talagang gagalawin niya, ibebenta. No, kaya nga hindi niya dinadala yung cellphone niya kasi ayaw nga niyang maibenta yon. No, kasi hindi nga daw yun siya ang bumili at ang ka-business daw ang bumili noon. So, ibig sabihin, pag kanya ay ibebenta niya, pero pag hindi kanya, kung hindi siya ang bumili, hindi niya papakailaman yon. So, hindi ko lang natin alam kung totoo talaga yung sinasabi ni Kuya Bong doon. No? Na kung kanya ay pwede niyang pakialaman ibebenta, pero kung hindi sa kanya, hindi niya gagalawin o hindi niya kukunin. No, yun ang ibig sabihin ni Kuya Bong. So, ewan natin na no kung sino yung totoo dito, na kung talagang ito bang pagpasok ng magnanakaw sa bahay ni Kuya Bong, isa bang itong inside job, o may kinalaman ba dito si Kuya Bong, o talagang sadyang ibang tao ang pumasok doon kasi nga mayroon silang namanmanan, mayroon silang nakita na nadala doon ni Kuya Damulag. So, well mga kabisnes, mga kapapi, no, hanggang dito na lang ang aking reaction video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung nagustuhan po ninyo, paki-share, likes, subscribe, and comments ng video ito, at ng munting bahay ko po, paki-subscribe natin, mga kabisnes, mga kapapi at mga kalingap. At huwag po din natin kalimutan suportahan Kabisnes Official, Papa Dins TV at Kabisnes Family, at ang mahal nating kalingap po, nangunguna ang mahal nating ama ng kalingap, si Kuya Bal Santos Matubang, Rab Matubang ang pangalawang channel ni Kalingap Rab, Ma'am Edna Vlog, Ate Edna Vlog, at Ma'am Jack Tapia Matubang po, at ang lahat ng aking kasamang reaktor sa Karepa, lahat po ng mga reaktor ng Kalingap, at reactors po dito ng Kabisnes, at mga ka-business, mga kapapi, mga kalingap, no, wag po natin din kalimutan i-subscribe o suportahan ang bagong reaktor ng ka-business, ang Kuya Allen TV po. Paki-support natin at paki-subscribe po natin bilang tulong po natin sa ating bagong reaktor na si Kuya Allen TV po, no. So, mga ka-business, mga kapapi, sana po ay suportahan po natin ang Allen TV po, no, para Kuya Allen TV po, at para kasamahan po namin itong bagong kasamahan naming reaktor dito sa Kabisnes. Well, hanggang sa muli, may Allah bless you, may Allah bless us all, at maraming salamat po. Hanggang sa muli, magkikita-kita tayo. Bye-bye po mga kabisnes, mga kalingap, mga kapapi. See you again!